ng itong Visual Arts Inter-School Competition for junior and senior high school students. So yung competition applications until February 13, 2026. Nandito po yung mga link natin for those who wish to join the workshop, no, sa ating official page ng Angeles City Information Office. And for those who wish to join the competition, just click the link nandito rin po sa na-share ng Angeles City Information Office and yung page ng City Tourism Office na Experience, Live, Love, Angeles City. Alright. And gaya po ng aking nabanggit this morning, narito na at papakilala na natin ang ating special na panauhin. Nagbabalik muli live dito sa programang Join Tana Angeleños. We have the man and the father of Angeles City, the mayor himself, Honorable Carmelo John Lasatin II. Good morning po and welcome again to the program, Mayor. Sa lahat po ng sumusubaybay, tumatangkilik sa programang RW 95.1, magandang umaga sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga department heads, sa ating mga kabarangay, sa buong distrito ng primero distrito ng Pampanga at sa mga abangers. Magandang umaga sa inyong lahat. At baka makalimutan ko, sa lahat ng sumisinta, umiirog at nagmamahal. Advance Happy Valentine's. Happy Hearts Day. Happy Hearts Day and Happy Arts Month. Yan, Mayor John. No? And thank you for being here again. At talagang marami na rin nagre-request kung kailan babalik si Mayor John sa programang Join Tana Angeleños. Ayun, nandito na siya po ulit. Very much active na naman sa ating programang Join Tana Angeleños. Kumusta na po, Mayor John? Alam namin napaka-busy mo, no? At kahapon lang talagang yung Monday natin sulit na sulit from the early morning after flag ceremony hanggang gabi na magkasama na kami ni Mayor John. Also in the house is Mr. Rafi Angeles. Yan, mas nauna pa sa atin. Anong pinagkakabalan natin ngayon, Mayor John, para may balita tayo, magbigay tayo ng update? Kahapon ng umaga, umikot tayo sa mga programang naibaba po ng ating buting mayor na congressman na ngayon. So inikot natin ang mga proposed socialized housing sa Mining. Tinignan natin ang status ng evacuation centers natin. Pinuntahan natin ang possible sites para makagawa tayo ng mga bagong police station, lalong-lalo na nawala yung Station 6 at gusto natin palakihin ang Station 4 dito po sa Fields Avenue para mas mapaigting natin ang peace and order dito po sa Angeles City para protektado ang lahat ng mga bumibisita sa atin. Inikutan din natin yung mga yung mga bahay bata, yung kanlungan ng kabataan, yung mga informal settlers natin, yung mga children in conflict with the law, yung mga street children natin, yung mga yung mga home for the aged. So lahat yan tinignan natin para makapaggawa tayo ng comprehensive plan para ma-consolidate natin yung mga programming to para mas mapaganda natin ang daloy ng pagbibigay ng mas magandang serbisyo. Natutuwa nga kanina, Mayor John, no? Yung naunang bisita kanina sa Talakayan, yung mga pulis ng mga pulis, yung mga internal audit ng PNP. Sabi niya, Mayor, thank you for always supporting the PNP. Medyo nakaka-excite to, Mayor, no? Kasi kakabukas lang natin dito sa yung administration, yung makabagong Station 1, no? Na Station Police 1. Ayan, dito sa may Santo Domingo. And nabanggit mo ngayon, a while ago, yung Station 4, no? Na itong makabago rin na struktura, no? So, and then, nung binisita nyo rin yung sa may Community Defense Center, dun sa may Santo Cristo, kahapon,
dun sa may Belen home site, parang inaayos nyo po yung mga structures, mga properties, no, na nagpapatulong sa ating peace and order dito sa ating lungsod. Bakit po napakahalaga nito para sa inyo, Mayor John? Sa mga nakikinig, kung alam nyo po, no, sa Angeles City, dagsaan tayo ng mga turista. No? Meron tayong at least ng 100 to 200,000 katao ang bumibisita sa Angeles City. Dami. Oh. Dahil napakaraming lugar na pwede puntahan sa Angeles City. Lalong-laro na sa mga kakanin o pagkain ng mga kapangpangan, napakasarap. At the same time, siyempre maraming activities sa loob ng Clark. Alam naman natin ang gateway papasok sa Clark is laging Angeles City. Yes. Oo. Kaya nga yung ating city director nagpalit na ng uniforme kasi masikip na daw yung lumang uniforme ni CD. Shout out kay CD Colonel Jeff Villarosa. Ayan po. And other than that, maganda po kasi ang ugnayan, no, ni Mayor John at ng ating mga kapartners sa CDC, sa Clark Development Corporation at sa BCDA, no. So sa ating pagbabalik, bibigyan tayo na pahapyaw na good news ni Mayor John Lasatin live sa ating programang Jointana Angeleños sa kanyang mga good news na sa kanilang ugnayan ng BCDA and CDC sa ating pagbabalik. Pero Mayor John Lasatin, anong oras na po sa buong Pilipinas? Naku, napakabilis. It's 10:15 a.m. in the morning. This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay. Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Let's go, Lola! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo tumakbo! Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. $9.50 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. Hi, sweeties. This is Alex. Let me take care of your afternoon music cravings. Chillax with me on Afternoon Ratchada Monday to Friday, 4 to 6 p.m. No ka rin ka pa. Kanina ka. Nagbabalik ang Jointana Angeleños. Join! Tana! Angeleños! Come on, feel the sound, let's go! Voices of the city on the radio. Alright, we're back sa ating programang Jointana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV with our very special guest in the house is Mayor John Lasatin live sa ating programa. At kanina nabati na ni Mayor John yung ilang nating mga taga-subaybay dito sa ating programa. Pero ang dami pang mga nag-start na itong mga nagpapa-shoutout. Mayor John, si Engineer Norma Katigbak, sama-sama tayong makinig at maging updated para sa mas maunlad na Angeles City. Thank you very much, Engineer Norma. Si Kagawad Robert Tiin. We support you, Mayor John, sa adhikain mong lalo pang magpapaunlad sa lungsod at makapagbibigay ng tunay na serbisyo sa mga Angeleños. Ganon din kay Kagawad Jomer Kapili is in the house at sina Miss Crisia Chu Tranquilino. Ayan, Mr. John, si Dr. Mario Samson,
si Ma'am Edna Yalong Bonus, si Kagawad at si Kapitana Luz Nava ng Malabanyas. Yan, si Mami Telma Angeles Manarang, Mr. Reynaldo David Jr., si Dr. JP, si Ivy Joy Manalese, Annette Tantiatco, Leonora Rivera, at marami pang iba. Isa-isa natin try na mabanggit yung ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating programa. Mayor John, kanina before we had the break, nabanggit na natin yung ibang mga good news, particularly sa mga stations, police stations here in Angeles City. At isa ito sa mga naging resulta ng magandang ugnayan ng ating mga partners katulad ng Clark Development Corporation under the leadership of President Attorney Agnes de Venadera, and of course ang BCDA sa pangunguna po ni President Joshua Jake Bingkang. Ano pa ho itong inaabangan natin good news with the BCDA, lalong-lalo na nabanggit mo ng Station 4, parang pati yung katabi nung sa may dating Astro Park, ngayon Bayanihan Park, parang may good news po yata kayo dito. Doon sa parang community and food hub park ba ito? Ano pang natin dito, plano natin dito, Mayor John? Well, siyempre nakikita po natin ang progreso ng Angeles City, no? Alam naman natin, culinary hub ang Angeles City, kaya nagtatagsaan ang mga turista papuntang Angeles City para matikman ang mga best Pampanga cuisine. Yun. No? Siyempre, pag nakikita natin ang Fields Avenue, alam natin nandyan ang Red District area. No? Pero siyempre ngayon unti-unting nagda-diversify. Ibig sabihin mas dumadami na ang mga restaurant. Siyempre it's an entertainment area. It would be a wholesome entertainment area. At ang hirap lang na wala kasi tayong spasyo for the parking. So siyempre kausap natin si Mr. President Bingkang ng BCDA. Una, mapapalaki natin ang kapulisan natin doon. Magkakaroon tayo ng world-class police station. Yes. Ngayon, existing na police station doon, pwede natin maging sub-office. At tingin ko yung active, no, yung parang tourism office natin, mas mapapatibay natin at mapapaganda natin ang serbisyo doon, gawa ng pwede maging information center pagdating sa tourism. Saka yung walking street, no, kung meron man tayong spasyo na paglalaanan o pagpaparkan ng mga sasakyan, mas madali silang makakarating dito sa Fields Avenue. Ito yung gateway natin. Makikita nyo, ang daming magagandang restaurants. No? Hindi lang Kapampangan food, kundi mga foreign food, no, na galing sa iba-ibang mga nagdinegosyo sa Angeles City. Ang dami na nga, diverse na nga. Meron ng mga nauso ngayon, Mayor, yung fusion, no? Yung fusion. Kung gusto nyo ng mga sausages, iba-ibang klaseng German sausages, matitikman nyo dyan. Kung gusto nyo Arabic food, nandyan din. No? Indian food, nandyan na rin. Siyempre, ang number one pa rin, yung Kapampangan food. Yan. At least, nandito na lahat. Dito na lahat. Yung ano na lang, gutom na lang ang dadalhin ninyo. Yung kapihan, sumobra na nga yung kapihan natin dito. Oo. Pero masasarap, Mayor. Masasarap. Masarap ang kape natin dito. Ayan. Kaya gising ang Angeles City. 24 hours. 24 hours. Another good news, Mayor, na ugnayan ng ating mga partners tulad ng CDC and BCDA. Kasi nung pang panahon na congressman ka, Mayor, lagi ka rin active sa reach out programs at pagtatanim, no? Particularly dito sa ating watershed sa may Sapang Bato. Lagi din kayo may mga tinatanim dito. Ano yung mga plano natin na kamakailan din naging usapan dahil sa ating Angeles City Disaster Council, no? Na may plano rin tayo para sa ating watershed dito sa lungsod ng Angeles. So, ganito po ang ginawa natin. Inumpisahan po natin na tingnan po ang mga area sa Sapang Bato na under Angeles City. Yan. So, ang ginawa po ng opisina natin, no, yung sa Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, nag-geotagging sila. Yun. Kasama ng city planning. No?
para at hindi lang ng city planning, ng Senro, Mhm. no? Para makita natin yung mga areas na within Angeles City. Mhm. Kasi maraming nagtatanim dito po sa Sapang Bato Mhm. na hindi naman nila alam kung Angeles City o Porac side Tama. na ang pinagtatamnan nila. Mhm. So, habang nag-geotagging sila, nakita nila may mga portion na tinamnan tayo na hindi naman pala natin jurisdiction. Lumagpas na tayo. Lumagpas na tayo. Kaya ngayon, ang nakita natin siguro, ang within Angeles City is mahigit na 500 hectares. Okay. No? Okay. So, kung titingnan natin ang mga 500 hectares po na ito, meron dito na under ng ancestral domain. Mhm. Iba dito, naninirahan na, di ba? Meron silang tatawag na kulot or unat. Ito naman, meron mga katutubo. Meron yung dati nang naninirahan dito. At iba naman, hindi pa natatamnan, no? Yes. Kailangan natin na maayos ang ibang area dito para mas mapaayos natin ang programa for the watershed. Yun. Ngayon, Okay. ang kailangan lang una is, siyempre, kausapin natin ang BCDA. Yes. Dahil karamihan ng mga lupa ay pumapaloob sa pag-aari mismo ng BCDA. Ayun, kahit geographically, Angeles. Angeles Okay. City. At pag-aari pa rin ng BCDA. Alright. Okay. Klaro yan. Ngayon, habang tinitingnan natin, no? Siyempre, tinitingnan natin. One is, ano ba ang kailangan itanim natin for the watershed? Mhm. Hindi lang tayo basta-basta nagtatanim, no? Mm. Kailangan compensating Mm. halaman na makakapag-contribute for the watershed. Oh, Kung okay. iniintindi naman po natin ang ating mga IPs, Mhm. kailangan naman may livelihood program din sila. Okay. So, Yes. kailangan meron din silang tatamnan na mga fruit bearing Mhm. para mailako rin nila at matinda nila pang kabuhayan. Okay. Ngayon, kung titingnan natin ng comprehensive plan, dapat may tagapangasiwa ng Yes. dalawang aspeto. Oo. For the watershed, saka yung mga halaman na tatamnan para naman sa mga fruit-bearing crops na pwede natin ibenta pagdating ng araw. Ayos. Oo. So, kailangan meron tayong property custodian Mhm. para binabantayan tong mga to. Yan, siguro kayang-kaya na i-provide ng LGU Mhm. in support dun sa magiging joint venture agreement natin with BCDA. Ayun, oo. Ganun pala yun, napaka-comprehensive. Hindi naman pala basta-basta magtatanim ako ng, halimbawa, mahogany. Hindi lang pala basta-basta ganun yung pagtatanim sa... Kasi meron po talagang tanim na sinisip-sip ang tubig. Oo. Meron naman tanim na nakakapag-contribute dun sa watershed. Kaya hindi basta-basta. Nung araw yung pumasyal po tayo sa Sapang Bato na tinignan natin yung tree planting program nila. Pagpunta po namin doon, may area tayong pagtatamnan. Okay. So meron tayong walkway plus yung area ng pagtatamnan. Mhm. Yung nakaraang pagbalik namin, yung dati namin tinamnan, yun naman ang dinadaanan. Nawala na. Yung dinadaanan naman namin dati, yun naman ang tinatamnan. So dapat makagawa tayo ng plano. Hindi dapat optics, no? Oo. Na gagawa tayo ng programa, pupunta tayo doon, tapos picture sa aalis na tayo. Mhm. Kaya nga dapat comprehensive ang plano. So, yung gagawin natin, kung sakaling pinahintulutan tayo ng BCDA na maging property custodian ng ibang area within Angeles City, Mhm. gagawa na tayo ng master plan, programa. Kung saan tayo magtatanim for the watershed at saan tayo makakapagtanim para matulungan natin yung mga katutubo natin dito. Yun, napaka ano pala yan, masalimuot. Ang dami kasi mga nag-iisip na mga plano ng mga kabataan, mga ibang NGOs na nag-iisip ng mga project. Oh, magtanim tayo. Gawa tayo ng tree planting activity. Napakadali, di ba? Ito pala, maselan pala pagdating sa watershed area, Mayor, no? Na dapat after tree planting, na dapat yung tinatamnan mo nakaka-contribute para sa watershed, kailangan masustain din natin. Hindi basta-basta pala na after that, photo ops and then
Wala na. Wala na. Tapos na. O, tapos na. Hindi ganyan ang dapat na programa. Ayun. Dapat nga, yung devotion, no? Na dapat babalikan nila. Yung mga tinanim nila, dapat balikan nila para tingnan nila kung lumaki ba. Siyempre, pinapangalagaan ito. Yes. No? Habang hindi pa nila kayang maiwan, no? Ika nga nila, hinahanda muna natin ito. Mahaba ang preparasyon hanggang kaya na nilang mabuhay mag-isa. No? This is very interesting kasi akala nila pagdating sa Angeles City, wala nang parang natatabunan yung pag-uusapan yung agrikultura, pagtatanim, na wala nang pag-area for agriculture dito sa Angeles City. Pero dito po, nakikita natin sa under the administration of Mayor John, it's very much alive pala yung ating programa sa pang-agrikultura. Nakamakailan lang, Mayor John, through the partnership of Department of Agriculture, ito parang meron tayong mga active na mga coffee growers, no, dito sa Angeles City, at na you yourself witnessed itong paano yung mga ginagawa nila na kape. Kaya nung nabanggit mo yung kape, nga no, marami pala tayong mga nagkakape dito. Kumusta po yung inyong ugnayan with our local farmers dito po sa Angeles City, Mayor John? Isa sa mga miyembro natin ng council, sila ang may pataniman ng kape dito sa Sapang Bato. So unang-una na matutulungan natin sila, gawa ng meron tayong grinder. Yes. No? Meron tayong dryer na binigay po sa atin ng DA, Department of Agriculture, at meron na tayong roaster. You? So, siyempre, makakatulong yan. Kaya sa mga ibang nagtatanim dyan ng kape, meron tayong kagamitan dito po sa lokal na pamahalaan para magamit po nila. So, yon makakatulong na sa atin mga IPs, no? Yes. Mga nagtatanim ng kape para mas menos ang gastusin po nila. Yan, Diyan po yung ating nasusustain natin yung ating mga programa for agriculture. Sa ating pagbabalik, more from Mayor John Lasatin. Pero pagtrabawin muna natin si Mayor dahil siya magbibigay sa atin kung anong oras na sa buong Pilipinas. It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human. A trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! I have headache and I have siponots. Pag 2, pwedeng flu. I have body pain and I have sore throat. Pag 2, pwedeng flu. I have lagnat, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Hi, I'm Ellie. Take away your stress and make your afternoon siesta a little more cozy and easy. Listen to Fine Tunes, Monday to Friday from 2 p.m. to 4 p.m. No ka rin ka pa? Kanina ka! Sa wakas, mayayari na ining food trip mo. Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik ang sakit mo na eh. Alang sakit-sakit. I can do this. Ako ni Agyong kawan nita. Nako naman, ang tuna in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya mas maro, binat neya po ang ating lagnat, sakit ning ulo at katawan. May binat ang pong miyabe-abeng sakit at inyang diskarte ngening. Ating karing diskarte. Rexidol Forte. Kaya pa, Meng? Agyong Agyo. Rexidol Forte. Mas bilis banat kesa kaya apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis banat sa apat.
Nagbabalik ang Jointana Angeleños. Joy! Tana! Angeleños! Come on, come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Joy Tana, feel the beat. Angeleños on the streets. Turn it up, let the city say. Joy Tana, Angeleños. Joy Tana, Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. Alright, we're back sa ating programang Jointana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelay IV with Mayor John Lasatin. Oo, ito na. Dami na, natambak na. Hindi ko alam kung kaya kong mabati lahat kayo. Pero tignan natin, no? Kay Jomar Lopez David. Nice po, Mayor John. Thanks for the comprehensive and sustainable planting and livelihood contribution in the environment. Listening from Dayap, Philippines. Mabuhay Angeles City. Ayan, pati si Anzagar. Tama po si Mayor John. Magandang buhay po sa inyo. Sir J, God bless you po. Kay si Jonathan Agravantes, good morning po. Ayan. Binabati si Mayor John. At saka nagre-request ng yung sa may Korean Town daw, yung mga street lights natin. Sige pa, check po natin to sa ating City Engineer's Office, no? Kay Engineer Airo. Ayan, si si ka-hairstyle ko to, si Kong Dan Concepcion. Good morning and happy listening. Yvonne David, okay, good morning po, Mayor John. Ayan, sa totoo lang po, yan, nasa loob ng property mo yung lugar, hindi pwede tayong magtanim. Bakit mga gulay? Maganda nga, magtanim nga tayo sa ating mga sarili nating bakuran. Yan, para sarili natin na yung mga harvest natin, mapapakinabangan natin. Basti is in the house. Ayan, good morning from City College of Angeles. Kumusta kayo, Ken? Sam, Corinne, Joanne, Mayor, good morning po. At ito, Japanese characters. Yan. Mamaya, sige, talakay na. Kasi binisit din ni Mayor nga yung sa Kanlungan ng Kabataan Reformation Center. Meron din tayong mga programa dyan for the mga kabataan natin. No? Ayan, yung sa... okay. Yan. Dami. Mamaya, pagpapatuloy tayo. Ito muna, si Mayor John muna ulit. Kanina napag-usapan natin yung sa agriculture. Ayan. Ano pa, pagdating naman sa agriculture, kasama na rin yan. Pati yung sa environment po natin, Mayor John. No? Paki-update din po yung mga kababayan natin sa pagdating sa ating environment. Well, marami tayong gustong isulong, no, para makatulong tayo sa ating environment. Well, una, balikan ko po ulit yung sa ating mga magsasaka. Okay. So, ang ginawa po natin, dahil napakaliit na lang ang portion na pwede natin pagtamnan, no, yung, lalong-lalong na sa mga nangangailangan ng city ng bigas. So, ang ginawa po natin, yung mga farmers po natin na bigas ang tinatanim po nila. So, ang ginawa po ng syudad natin, tayo na po ang bibili ng ani nila. Okay. So, para whole year round, no, masusustain nila ang programa nila at hindi sila mahirapan kung sino man ang pinagbabagsakan nila ng mga ani nila. So, ang syudad na ang kukuha po niyan. Tapos ayusin po natin in the form of co-op kung gustong sumali ng bawat barangay na pwede silang magbigay ng murang bigas, no, sa mga constituents nila. So inumpisahan po natin dito sa City Hall, no, yung kooperatiba po natin, nakakapagbenta po sila ng murang bigas sa mga empleyado po natin. Ngayon, pwede natin i-extend po ito sa barangay.
instead na po na namumulot ang ating mga kabarangay ng basura ng plastic na naging depository po tayo ng plastic. Kung nakikita nyo po sa Mining, imbis na nabawasan tayo ng basura, dumagdag ang basura natin. Na dati namang walang basura dito sa Mining. Kahapon, Mayor, na kasama mo yung buong City Council, di ba? Yes, Pinakita niya. pinasyalan po natin ang mismong site kung saan iniimbak ang basura. Kung nakikita nyo po, ang mga plastic po dyan, linalagyan pa nila ng basura sa loob mismo ng plastic. Para tingin ko, para bumigat, no? Oo nga naman, no? Pag tinitimbang po nila, mas matimbang, no? At marami silang maipapalit, no? Ipapalit. Bigas palit plastic palit bigas, no? Ngayon maganda naman ang programa, but ilagay rin natin sa tama. Huwag na sana tayong maging imbakan ng plastic, no? Kasi eventually ang mga plastic dito, kung talagang lilinisin natin, itatapon na naman natin, no? Okay. So panibagong gasto. So ang kailangan natin gawin, mas sustainable sa akin, bili tayo ng bigas, i-offer natin ng mas mura sa kanila. No, na hindi na natin kailangan na palakarin sila para mag-ipon pa ng plastic. Ayun na pala yung sagot doon sa may mga nagtatanong man kung kailan pa ano yung mga programa in lieu of the plastic bigas program. Ayun na pala, Mayor John. Nag-agree sa'yo si Sel Galang Masbang. Good morning po, Mayor. Tama po yan. At saka si Acres Jane Malyari. May hugot si Jane Malyari. Sabi niya, yung illegal parking sa Lourdes Sur. Ayan. Paki-shoutout sa ating mga masisipag na mga barangay officials. Diyan sa may Lourdes Sur. Siyempre, kailangan lagi tayong tutulungan, no? Hindi naman natin mababantayan 24/7. So, sa mga nauhuli man na may illegal parking o nakakapag-park doon sa hindi at nauhuli sila, no, na hindi dapat sila mag-park. Siyempre, intindihin nyo na rin na ang gobyerno na nagpapatupad lang naman tayo ng tamang alituntunin ng batas. Okay. No? Kaya minsan, konting disiplina lang. Oo. At marami tayong mararating. Sa mga ibang masisikip na mga streets, Mayor, siguro doon medyo dagdagan natin disiplina. Pero maraming salamat yung mga nag-aano sa atin sa page natin, Mayor John. Pag kinol na naman natin yung attention ng mga barangay officials, kaagad naman silang uma-action. So, we hope na ma-sustain lang natin yung pagbabantay po sa ating mga constituents, mga kabarangay. Yan. Ma'am Crisaline Cunanan, good morning po. At mga kasama natin sa City Social Welfare and Development Office, of course headed by Mr. Francis, at saka itong si Sam Joan. Ayan. Okay. Alright. Environment, Mayor. Pag-usapan naman natin. Yung ating solid waste, comprehensive solid waste management program dito po sa lungsod ng Angeles. I believe meron din po kayong directive na dyan sa ating mga kasamahan sa Senro, EMS, at iba pang mga kasama. Pati na rin. Kung makikita po natin, no, katuwang natin sa pag-aayos ang DPWH. Kung nakikita po natin, ginagawa nila ang rechanneling scheme dito po sa Abacan River. Kita nyo po, every time nandyan ang mga civic organization na tumutulong sa atin sa paglinis ng Abacan. Kaya minsan ang panawagan, minsan sa upstream, no, na huwag naman magtapon lagi ng basura. Kaya nga, importante ang comprehensive waste management plan. At syempre, bawat isa sa atin dapat mag-contribute dito, no? Kasi kung titingnan natin, ilan ba ang basura nang na-degenerate ng isang household, no? So, kung hindi nila itatapon sa tamang pamamaraan, mismong nagko-contribute sa kalat at siguro isa man dito masasabi natin minsan nagtatapon sila sa mga areas na hindi dapat. Kamukha yung mga kanal natin, yung mga sewerage system natin. Kaya minsan dapat sa Angeles City hindi dapat nagkakaroon ng flash flood. Dapat. So kasi kung titingnan mo, no, mataas ang Angeles City. But minsan pag tag-ulan nakikita natin, no,
may areas na medyo tumataas ang level ng tubig, no? Minsan umaabot hanggang tuhod, although mabilis mawala. Transient. But isa dyan, pag mapapansin natin, puno ng basura ang mga kanal natin. Yes. So minsan magwawalis nga tayo sa tapat natin, pero nakabukas naman yung open canal, no? Nakabukas. Doon naman natin natapon. Nako. Kaya minsan tapat mo, linis mo, but itapon natin sa tamang lugar. No? Hindi itapon mo, tapat mo, linis mo, itatapon natin dito sa kanal. Huwag po tayong gano'n. Sulitin na natin yung paglilinis. Paglilinis natin. Kaya, ito lang, tulong-tulong lang po. No? Kasi hindi naman ako ang solusyon sa lahat ng problemang to. Ang solusyon dito, kooperasyon bawat isa, sa bawat isa, no? Disiplina sa bawat Angelenyos. No? Kaya, doon lang natin mariresolve ang problema natin sa basura kung pinagtutulungan natin. Ayan, oo. Pati yung mga na rin, mga private establishments, no? Nakikita natin pag mismo doon yung hanap buhay natin, and then may dumi-dumi doon sa tapat nila, no? Kailangan po tulong-tulong lahat tayo dito sa paglilinis ng ating mga kapaligiran. Okay. Alright, tumungo naman po tayo sa pag-iikot pa rin kahapon dahil marami po yung nag-like sa ocular visit po kasama ang City Council ni Mayor John dito sa may bagong Rafael Lasatin Memorial Medical Center building. Mayor John, ano po yung update sa atin dito sa bagong ONA? Kung makikita nyo po, kung na-view ng mga netizen ang pagbisita natin sa ONA, so nakikita nyo po na halos patapos na ang ospital po natin. Makikita po ninyo na napakalaki, malaki ang spasyo, at ang pwede natin is i-offer na services. Kasi hindi tayo capable mag-cater po ng pasyente na kailangan ICU. Kaya dapat mag-level up na tayo. So tingin ko, pag magiging operational na po itong bagong hospital natin, siyempre kailangan, ang kaakibat nito, ayusin natin ang leveling. No? Yes. Siyempre kailangan pasado tayo sa DOH para makapag-level up tayo. Para mas maraming serbisyo ang mabibigay natin sa tao. Ngayon, kung nakikita nila ang development, malapit na matapos, syempre, by phase din yan. Hindi kagad mag-i-increase tayo ng room capacity, no? Konti-konti. Hindi kagad full blast. Hindi kagad full blast. Kasi kailangan, syempre, isipin din natin ang budget ng city. No? Kung titingnan mo, kung hanggang saan ang pondo ng city, hanggang dun tayo. Hanggang habang kumikita at lumalaki ang income ng city, siyempre mas marami tayong nabibigay ng mga social services. Pakonti-konti po yan, hindi biglaan, hindi pagbukas natin. Kagad, mag-increase tayo ng room capacity. Siyempre lahat yan. Kailangan mo ng new medical team, new doctors, nurses, siyempre gasto sa mga gamot natin, kuryente, lahat yan may kaakibat na gastusin, no? Na kailangan sustainable para sa syudad po natin. Ayun, oo. Pero meron na po ba kayong timeline, Mayor, kung baka this year pwede nang ang tingin natin sa nakikita ko, baka itong mid-year. Ayun, no? Baka natin yan. Kasi halos napinturahan na yung mga ibang mga nakikita natin na kakulangan, pati yung mga elevator natin. So, check natin, syempre, baka mamaya may mangyari yun ang matagal finishing no? Yung mga finishing, ito matagal talaga to. May mga busisi po ito, no? Kasi kailangan akma yung mga kagamitan na ilalagay nila para sa mga doktor, sa mga nurses at sa mga pasyenteng punta mismo sa hantungan natin, lalong-lalo dito po sa ONA. More from Mayor John Lasatin sa ating pagbabalik. Mayor John, anong oras na
sa buong Pilipinas. Napakabilis, sumobra tayo It's 10:47. Magbabalik ang Jointana Angereños. Energy saving tips from Angeles Electric Corporation. Keep your air conditioning system well maintained. A well maintained air conditioning system operates efficiently using less energy. Tips from Angeles Electric Corporation. Huwag mag-atubiling i-report ang mga taong sangkot sa illegal na koneksyon ng kuryente. Itawag sa Angeles Electric Corporation sa 045-888-2888. Umasa po kayong ang inyong report ay mananatiling pribado. Mocha Frap for... aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po! Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Wow! Mas pinagaling pa? Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan. Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra! Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. PH Live Music brings you Agus, a night of music, a heart for Pampanga, happening March 7, 2026 at the SM City Pampanga Amphitheater. Join us as we celebrate how music can flow with purpose and meaning. This concert aims to bring hope and support to flood-affected communities in Macabebe, Pampanga. Witness electrifying performances from top local artists, including Glock 9. Kahit na wala akong pera, December Avenue, Alamat, ikaw ang aking nag-iisang maaaring mo mapagbigyan. Sasa Dagdag, and after-party music of DJ Jello Manansala, plus performances from local talents of Pampanga. Buy your tickets at PH Live Online, SM Tickets, and SM Ticket Outlets. Agus, a night of music, a heart for Pampanga, is presented to you by PH Live Music. Follow PH Live Music social media accounts for more info. PH Live Music Agus is brought to us by Grab, the Everyday Everything app, and our Cafe Pampanga, Our Memories. Media partners, RW 95.1 FM and CLTV 36. Don't miss the savings here at SM Store's 3-day sale, happening this February 13 to 15. Up to 50% off on select items, extra 10% off with Smack, plus up to 10% off from our bank partners. Shop more and save up to 70% off here at SM Store, your everyday store. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 245538, Series of 2025. SM Store Baliwag 3-day sale, February 13 to 15. See you there! Inyo pong pinakinggan ang Jointana Angereños. Join Tana Angereños. Come on, We're back sa ating programang Jointana Angereños. Ito pa rin po yung likod, J. Pelayo IV with Mayor John Lasatin. And good morning kina Gaitaps, Mary Joy. Ayan, pati kay itong si Christopher Crisostomo Montes. Ayun. Binabanggit, taga Santo Cristo. Oo. Ito naman si Sam Corinne Joan. Ayan. Maraming salamat sa iyong pagtutok. John Narciso, mabuhay po kayo, Mayor John Lasatin. At si Arnold Alconabal Labausa from good morning po, Mayor John, watching from LA. Mabuhay po kayo, sabi ni Arnold Labausa. Ayan. Ganon din kay kay Jason and Cheryl De Jesus. Ayan, ito na taga Barangay Santo Domingo. Mahina daw pong tubig nila, Mayor. Oo, itong sa Prime Water daw yung kanilang problema, Mayor John.
Ano pong ano natin doon? So, umpisahan po natin sa Prime Water. So, syempre, ako, babalansihin po natin ang sitwasyon, no? Una, kinausap ko ang Angeles Water District. Okay. So, tinanong ko sa kanila kasi sila ang nakipag-joint venture agreement dito po sa Prime Water. So, yung status po ng opisina nila, syempre, sila ang nagbabantay. Kung ano man ang commitment ng Prime Water, ang dapat nagbabantay po dyan ang Angeles Water District. Okay. So, ngayon, ang unang tanong, kung sakaling sususpindihin natin, capable ba ang Angeles Water District? One is, ang sabi nila, yung ibang mga nagtatrabaho sa kanila is nabigyan na ng separation pay. Wala na yan. Yung iba naman, nagsilipatan na sa Prime Water. Ngayon, kung sakaling papatakbuhin man, masususpindi man, at sila magpapatakbo, wala na silang ma-hire na tao. So, may kakulangan. Ngayon, pagdating naman po sa budget, kasi hindi lamang pag tinurn over natin po to sa Angeles Water District, kagad mariresolba ang problema. Tama. So, ang kailangan kasi, dagdagan ang pumping stations. Ayun, no? okay. So, kung titingnan mo, pag dumagdag ang pumping stations, doon pa lang makakaresolba ng problema. Rehabilitation at pagdagdag ng pumping stations. No? Ngayon, nakausap ko po ang bagong may-ari, no, ng Prime Water. No? Okay. At tingin ko naman, ang commitment niya, dahil inikutan niya lahat ng mga city or municipality kung saan nandun ang pagbibigay ng serbisyo ng Prime Water, na siyempre commitment nila for Angeles City, dun muna ako nagbase, no? Na bigyan lang natin sila ng time for the rehabilitation, no? Siyempre, ako kasi naranasan ko yan kahit papaano nakapag-drill na ako, no? Yung mga unang subdivision na tiniyo po dito sa Angeles City na pag-aari ng pamilya namin, siyempre kami ang nagsusupply din ng tubig. Okay. Hindi naman ganun kadali ang gumawa ng pumping station. Kaya ang permit, ako na linakad ko ang permit namin is 3 years bago ako nagka-permit. Matagal din pala. Matagal din. So, ang drilling mo, halos aabot ka at least 6 months pera permit. No, ngayon, kailangan din nila maghanap ng lote kung saan sila pwede magtayo ng pumping station. Hindi naman kung saan area, basta magtatayo ka lang. Tapos papatest mo pa yan. Papasoil testing ka pa kung yung area ba kailangan pwedeng matayo ng pumping station. So maraming kailangan talaga na ayusin bago mo ma-rehabilitate o makapagtayo ng pumping station. So ang importanteng commitment. So may pera ang nag-absorb o bumili ng Prime at yung commitment nila at gusto ng kausap natin, alam naman natin ang bumili po niyan si Mr. Lucio. Mr. Lucio Co, Yes. no? Na siyempre, yun nga ang tinanong ko sa kanya, sir, bakit nyo ba inabsorb ang Prime? Sabi niya, that's a $1 million question, sabi niya. Hindi, siyempre ako gusto ko makatulong. I like to give back to the city or sa mga sa mga constituents natin, no? Sabi niya. Kaya naisipan kong hawakan ito para makapag-provide ako ng magandang serbisyo. So, siyempre, bigyan natin siya ng panahon. No? Para makita natin yung commitment niya for Angeles City. At hindi naman mariresolbahan, isuspindi ko yan, nag-create lang tayo ng mas malaking problema. Kasi hindi naman mariresolve overnight. Tama. Para magkaroon kayo ng tubig kung sakaling suspindihin natin. Ayun. At least may ugnayan na pala si Mayor John sa bagong owner ng Prime Water. Okay. Ayun, ganun din yung katanungan nitong si Sam Corinne Joan. Pero itong si Jennifer Carino, binabati si Mayor John from Agapito del Rosario. Mr. Eds Valencia, good morning po, Mayor John from Barangay Tabun. And Henry Carbunco, and si Buntis, Micol David ng Mayor's Office. Michael Lalik, good morning po sa inyong lahat at kay Mayor John Lasatin. Hi po sa kaibigan ko sina Christina Gabriel from Mike Lalik from San Diego, California. Ayan. Vero Lodil Lerok, good morning from Howville. Si Manay G rin, mahusay po pamamahala nyo, Mayor John Lasatin. Ayan. At pati si RM Mamak Jr. We also explored the viability of forming
an agricultural cooperative among coffee farmers. Sabi niya, no? A cooperative can connect local producers to city demand. Kamukha ng mga more local coffee shops patronizing locally produced coffee beans. Maraming salamat sa pag-share, RM Mamak. Ito namang may iba natin listeners. Mayor John, tinatanong mga benefits ng senior citizens at iba pang mga social services po natin dito sa lungsod ng Angeles. Kasi sinasabi nila lagi, dapat dahil marami daw ang notion nila, maraming pera sa Angeles City. Kailangan dagdagan yung mga social services natin. Ano pong say natin dito, Mayor John? Siyempre, no, kung marami lang tayong surplus, bakit hindi natin dagdagan? Yun ang sinasabi ko, no? Kung sobra, bakit hindi natin pamigay? Siyempre, nandito na po tayo, no? Siyempre, ang ating former mayor na congressman ngayon, siyempre may mga loans tayo para makapagbigay tayo ng mas magandang serbisyo. Kamukha ng pagtatayo natin ng ospital na pilit din nating tinatapos para magamit na natin, no? Siyempre, lahat yan loans, no? So, kung titingnan mo, kailangan natin bayaran ito. May mga interest tayong kailangan bayaran. Meron tayong pinagkautangan sa mga programang na ibababa rin sa mga kagustuhan ng mga Angelenyos. Kaya, minsan, pag nagbabayad tayo ng utang, siyempre ang unang tinatamaan yung mga social services. Ayun. Habang nakakapagbayad tayo, doon dumadagdag ang pwede nating pangtulong sa tao. Ayun. Diba? So, hindi naman sa sarili kong disposal kung ano lang gusto ko, no? Siyempre, titingnan natin lahat ng parameters. Una, ilan % ba ang pinangsasahod sa tao sa mga permanente sa personal services? Halos 45% kagad tanggalin mo sa pondo. Wow. No? Oo. Tapos may MOOE tayo para patakbuhin natin ang syudad sa mga capital outlays pa natin, no? Hindi ganun kadali, no? Tapos, syempre, yung mga 5% mapupunta sa SEF, yung 5% mapupunta sa yung SEF sa po, disaster, Mayor, no? yung Special Educational Fund. So, syempre, i-consider natin lahat yun. So, magkano na lang ang natitira ng pera ng syudad, tanggalin mo lahat ito. So, yun lang ang pinagkakasya natin, no? Ngayon, malalaman ko ito by end of 2026 kung ano pang sobra, no? Sa lahat ng projection natin sa mga pwede natin itulong sa mga Angelenyos. Ngayon, pag justifiable na yung mga nakikita nating pondo, no? Kasi ganito lang po yan may projection tayo. Yung projection natin, syempre, hindi naman akma sa actual na nakokolekta natin. Tama. So, etong 2020, makikita natin yung projection. So, kung magkano matitira. Yun yung doon lang actual. tayo, yung actual mismo, makakagawa na tayo ng programa. Kasi kung titingnan mo, pagdating sa Treasurer's Office, kung yung assessment po nila, kunyari sa real property, kasama po dyan yung mga open space, Republic of the Philippines, pag-aari na ng gobyerno. So, pati daan. Po dyan, no? Pati mga daan. Pati mga daan. So parang kung titingnan mo, ang dami natin kinokolekta pero hindi na natin makokolekta itong mga ito. In reality. In reality. No? Kaya titingnan, i-consider natin yun. Minsan dapat yung actual assessment natin, doon tayo magbabase, hindi yung projection. Okay. Alright, ang dami nating natutunan na muli at maraming salamat sa pagbisita ni Mayor John Lasatin. Final messages po para sa ating mga taga-subaybay, Mayor John, for this morning. Please go ahead, sir. Sa mga tagapakinig, lalong-lalo sa ating senior citizen, wag po kayong mag-alala. Nakahanda naman po ang city para sa mga allowances po ninyo at sa mga kaanghelenyo ko, wag po kayong magsawa na makinig sa RW 95.1. At babalik ulit ako, no? Na-enjoy ko na yata yung ang pagbabalita sa inyo para mas maganda po na naririnig nyo ang mga programa ng city, ang estado ng city at yung mga programang darating pa in the near future. Kaya again, sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig dito po sa RW, Happy Hearts Day. Sa mga sumisinta at umiirog, handa nyo na ang pagbibigay nyo ng bulaklak, chocolate, pagsusuyo dahil malamig ang February 14. Thank you very much, the Honorable Carmelo John Lasatin II. Maraming salamat po.
At sa ngalan po ulit sa lahat ng bumubuo ng pamahalang lungsod ng Angeles, ito po yung lingkod, J. Pelay IV, at ito yung programang Join Tana, Angeleños. God bless everybody. Experience, live, love, Angeles City. Alright.